Amen. Yes. Amen. Indeed, no, binabalik po ng Panginoon ang church into His presence, especially today sa mga nangyayari po ngayon, no. There are a lot of things that this world offer, but one thing that we realize that nothing can really satisfy us. Amen. Kaya kahit ikaw pa yung pinakamayaman, pinakamaganda, pinakamatalino sa mundo, pero pag wala ang Panginoon, useless. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit ikaw pa pinakagwapo. At kahit ikaw pa pinaka-cute sa paningin ko, yan, sa mga mag-asawa, si Lord pa rin, amen? Si Lord pa rin ang makakasatisfy. Kaya pwede ba sabihin sa mag-asawa, naku, andiyan yung mga mag-asawa, sabihin mo, mas mahal ko si Lord kesa sa'yo. Yan. Masasabi mo ba yon? Sabihin mo sa asawa mo, mas mahal ko si Lord. Naku, matakot ka pagka mas mahal kita kaysa sa Lord. Kasi pag ganun, pwede ka ipagpalit. Pero pag si Lord mas mahal, yan, may takot yan. Di ka pagpapalit niyan. Amen. Amen. Di ba, Sister Melody? Amen. So ngayong umaga, I would like to encourage one another, no? Dahil sa present time natin, meron na naman dumating na new variant, no? At iyon ay Delta. Hanggang Z yata yan. Hanggang Z. So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Kahit ano pang dumating na variants, basta kami, to live is Christ and to die is gain. So, we are immovable, unstoppable. Amen. Lord, tuloy-tuloy lang kami. So, gusto ko i-share sa inyo yung title ko is Switch. Now, we have to switch from fear to faith. Amen. And there are 5 biblical, titeach ko ngayon sa inyo, 5 biblical, from the scripture, 5 biblical reasons why we need not to be afraid in the end times. Marami kasi natatakot kapag banggit na yung end times. Bago yon, ngayon kasi sino na mga nagpa-vaccine? Taas ang kamay. Yun, nako yun. Yung iba hindi pa. Nagpa-vaccine na kayo? Okay. So, merong isang pastor kasi nasa isang GC po ako kung saan yung mga pastor po ay isa din sa priority sa vaccination. So, nag-uusap-usap sila. Tine-check ko lang naman yung GC namin. Tapos yung isang pastor doon, medyo maedad na rin. Sabi niya, hindi ako magpapavaccine. Sabi ng pastor, hindi binabasa ko. Sabi niya, kasi yung tatay ko nung araw, kasi may flu nun, yung parang ganito rin, virus, no? May flu virus. Yung tatay ko noon, nagpa-vaccine, no? Nung Japanese era yon. Sabi niya, after a year, namatay. Sabi niya, samantalang yung nanay ko, sabi niya, yung nanay ko hindi nagpa-vaccine. Sabi niya, namatay, 95 years old. Di lahat kami doon sa GC, tahimik kami, lalo na yung mga nagpa-vaccine, ano? Tapos, sabi niya, pagkatapos ng mga ilang minuto, nag-message na naman siya sa GC. Sabi niya, by the way, yung tatay ko, hindi pala namatay sa vaccine. Namatay siya sa bayoneta ng Hapon. Ayun. Yung mga may edad, medyo na alam niyo ba yung bayoneta? Yung rifle na may panaksak ng Hapon. Doon namatay yung tatay niya. No, hindi naman sa flu, hindi rin sa vaccine. Kaya sabi niya sa amin, kaya wag kayong matakot magpa-vaccine. No? My point is this, sabi ko, ano kaya, madideliver ko kaya ito na maganda? Hindi pa rin eh. Asa ba si Beloy? Not si Beloy yung pinodideliver ko na sa tatay Ronnie, no? Pero anyway, my point is this. Hindi talaga, whether you are vaccinated or not, pagka talagang time mo na. Kasi yung tatay niya nagpa-vaccine, no? Supposed to be safe na siya. Kaso namatay din dahil nga sinaksak ng bayoneta ng Hapon. So, hindi tayo naman matatakot mamatay. Tama?
Hindi yan dapat kinatatakutan. Dapat yan ay pinaghahandaan. Amen? Naalala niyo yung shinare ko, no? That's why I would like to encourage you once more, no? That we should not be afraid for another variant, no? Na lumabas. Ang pinaka-importante sa mga nangyayari ngayon ay paghahanda. Now, we have to prepare ourselves when that moment and time come. Pero sabi sa Bible, walang ibon na lumagpak sa lupa na namatay na hindi alam ng ating Diyos Ama. No? Kaya, yung life and death, God knows it. Alam ng Diyos ang buhay natin, alam din niya ang ating kamatayan. Kaya ang importante, ang buhay natin ay sa Diyos. Amen? We should not be afraid. We should not be afraid of this trouble, of the fire. No, it should not be something to be afraid. Actually, fire is something to look forward for. Kasi, ang mga sa Book of Acts, di ba, hinintay ka actually nila yung apoy. Kasi dalawang klase naman ng apoy na nire-represent yan, trouble or baptism. Di ba? Yung fire, yung trouble naman, testing yan. Kapag pinadaan ka sa apoy, ibig sabihin, your faith is being tested. Pero kapag ikaw ay na-refine through the fire, it means that you are solid. You are pure. Kaya yung fire, hindi yan dapat kinakatakutan. Kaya yung time natin, it seems that we are going through the fire. But once na ikaw ay nagpatuloy and you remain faithful, then you are purified. Hello? Kaya wala nang magbabackslide. Wala nang lalayo. Wala nang tatalikod sa Panginoon. Amen? No? And you know, what we should look forward also is the fire coming from the Holy Spirit. Kasi even sa Book of Acts, dumaan din sila through the fire. Kaya lang, naranasan naman nila yung tongue of fire. Kaya they have enough courage. Kahit in the middle of persecution, tayo parang nasa persecution tayo. Ayan na naman, no? Meron na naman tayo GCQ. No? Actually, ang malaki ang testing dito talaga or dinadaan sa testing is tayo, no? Yung faith natin. But we have the tongue of fire in our lives. Amen? And the tongue of fire is enough to make us courageous. No, actually, sa Bible, merong mga fire experience. Yung mga nagkaroon ng fire experience, huwag ka matakot sa fire experience. Si Moses, si Shadrach, Meshach, and Abednego, ang early believers, nakaranas sila ng apoy. But, the fire makes them courageous. Si Moses, di ba, duwag. Ayaw nga magsalita, pero nagkaroon siya ng encounter sa yung burning bush, burning fire. No? And it turned Moses to be a great leader. And ang importante ngayon, no, sa mga, especially mga leaders tayo, we're not just existing or living our faith on earth and waiting for His return. We need not just to be carrier of the vision, but we need to be the carrier of God's presence. Amen. Minsan alam kasi natin ang vision, pero we are carrying the vision, but we are not carrying God's presence. You know, when you are carrying God's presence, you are carrying the fire. That's why wherever you go, you can encourage. Kaya kahit anong mangyari, no, sa ating sitwasyon, actually yung sitwasyon natin ngayon, unpredictable. Somebody is controlling. But we believe that God is sovereign and He is still in control. He has a reason why He is allowing all these things. No? That's why we need to carry God's presence. Kahit saan ka pumunta, sa bahay nyo, sa eskwelahan nyo, kahit online, you need to carry the fire of God. The fire, the presence of God. And we need not just a leader who will run the vision, but we urgently need a leader who will run after God. Amen. That's why that is the encouragement of my encouragement to all the pastors and the leaders. No, we are not just running the vision, but we run after God. Ibig sabihin, we depend on God. Wala tayong matibay na panghahawakan
sa panahon ngayon, kundi ang ating Diyos, ang banal na presensya ng ating Panginoon. And let me read to you Revelation chapter 12, verses 9 to 12. Ito po yung scenario, one of the scenario in the end times. And we are expecting this. This great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. You know, we are living in the world of deception. Hindi natin talaga alam kung ano nangyayari, bakit may mga another variants, bakit we need to be vaccinated. No, something is parang may irregularity. There is something yung deceiving, no, may deception. But one day, this serpent, the devil or Satan, will be thrown to the earth with all his angels. Sabi dyan, then I heard a loud voice shouting across the heaven, it has come at last. Salvation and power and the kingdom of our God, the authority of his Christ. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth. The one who accuses them before our God day and night. And they had defeated him. Ito, sa mga paborito ko. No? The one, those who, they have defeated him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. We can overcome the works of the devil, we can overcome Satan, we can overcome his deception if we have the blood of the Lamb and of our word of testimony. Kaya nga, wala dito dapat, nagrereklamo or nagne-negative or any confession that express yung fear. No? Kahit na naiisip natin, kahit nararamdaman ang fear, kasi minsan nararamdaman natin yon. Yes, natural, nakakaramdam tayo nun. But the important is what we say. Amen. We need to confess the scripture. We need to confess the word of God because the word of God is powerful and the word of our mouth is powerful. Hello. No? And once we confess the word of God, we are expressing our faith. And sabi, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Kaya nga ang church, actually, in the end times, ang church ang piniprepare. We should not be afraid to die. Hello. We should not be afraid of this another variant. Alam niyo, ini-inject sa atin ngayon, fear. Di ba takot? Ang ini-inject sa atin ngayon, and once you are afraid, you are paralyzed. And ang focus natin, hindi na sa Diyos pag natatakot tayo. Kaya nga importante that we read the scripture. And therefore rejoice, O heavens, and you who live in the heavens, rejoice. But terror will come on the earth and the sea, for the devil has come down to you in great anger. Yes, he is in retaliation. And isa sa mga target niya talaga naman, ngayon ay ang church. Kaya nga alam nyo ba, ang ano natin, ang panglaban talaga natin ngayon is the Word of God, prayer. No? Kaya ngayon po, binaba ni Pastor Cesar that we are having prayer daily. Kaya lang yung time nila, 5:30 to 7 a.m. Pero tayo before that naman, prior to that, nagpe-pray na tayo. Nag-start na tayo nung June 14. And until today, and even Jagiya, Pangasinan. And ang Jagiya, Boso-Boso. Kaya, yung confidence natin, when we pray, we have confidence. And our confidence is in God. We should not be afraid. Amen? No, kasi the devil is in great anger. He is persecuting us. Na ibang klaseng persecution nga lang ang meron tayo ngayon. No? Kinokontrol ang ating mga paglabas. O yung mga 10% to 30% na gathering sa church. And ano sabi? Knowing that he has little time.
konti na lang ang panahon ng demonyo. No? That's why he's trying to deceive people. Kaya nga, tayo naman as church people, we keep on spreading the gospel so that many people will be saved. Kaya nga, kahit nasa bahay, pinupuntahan na natin at nagsishare na tayo ng gospel. Kahit hindi sila makarating dito sa church, sinishare na natin ang Word of God doon sa mga bahay. Kaya nga, I suggest sa atin dito, kung wala pang cell group sa bahay nyo, mag-open na kayo ng cell. Because it is urgent that our family will hear the Word of God. Because, sabi, He has little time. And after this, anong susunod? Judgment. Hello. There are 5 biblical reasons not to be afraid. We're in the end times. Kapag nasabi po o nabanggit ang end times or last days, many people respond with fear. Marami natatakot, no? And kapag binasa natin ang event ng second coming, may mga natatakot talaga. Yung iba talagang they are afraid of this event. Yung pag sabi, uy, magra-rapture na. Uy, may second coming na. What do you think, no? Yung iba talaga natatakot. Yung iba natatakot when they are in the wrong side. But when you make Jesus Christ your Lord and Savior and you follow Him and obey Him, you are on the right side and you should not be afraid. Kaya nga ang encouragement sa atin in the last days, we need to be faithful. We need to be firm. In fact, dapat hindi lang pinaghahandaan, but we are looking with anticipation, yes. We have a great hope. This is our great hope. Alam niyo yun, yung nangyayari ngayon, it's not something na enjoyable eh. Diba? Hindi nakaka-enjoy. Parang may ina-anticipate ka na mas maganda pang mangyayari. Pero yung expectation natin ay hindi yung may maganda pang mangyayari dito. Pero yung anticipation na yon na pag bumalik ang Panginoon at nakasama natin siya. Amen! No? So if you have looked at end times, even though sa lens of fear, we need to stop doing it. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Magsuswitch tayo ngayon. Sabi niyo, switch. We need to switch our thinking today. No? We need to change the way we look at the end times. Babaguhin natin ang ating pananaw pagdating sa end times or sa last days and last hour. We need to i-align natin ang ating faith and hope. Ang faith and hope natin ay hindi sa mundong ito. Ang faith and hope natin ay hindi sa mga material possessions. And even sa position. Hindi rin sa pera. Hindi rin sa laki ng ating mga income. Our faith and hope is depending on our faith in Jesus. Amen. In the promise of Scripture. Number 1, reason not to be afraid in the end times. Your redemption is drawing closer. Ang pagliligtas at pagtubos ng ating Panginoon, kung noon ay malapit na, mas malapit ngayon. Ito ang encouragement natin, mas malapit na. Sino nang-e-excite? No? Yung pagtubos ng Panginoon, yes. Yes, finally, matatapos na rin itong paghihirap natin. Na? Matatapos na rin itong pagod natin. Hello? Matatapos na rin yung sakit. Yung takot natin na magkasakit. Diba? When these things begin, sabi sa Luke 21:28, let us read. Luke 21:28, when these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Hello. Kaya nga, ngayon, nangyayari na to, na yung mga viruses, pandemic, and whatever, yung mga, sa atin, yung parang, we are forced to
to do something, no? Lift up your heads. Lift up your heads. Be encouraged. Be strengthened because the redemption of our God is near. Hallelujah. Finally, di na ako mangungupahan. Woo! Diba? Kasi may mansion na pinrepare si Lord. Finally, di na ako magluluto. Woo! Kasi may pagkain na doon. Amen. Finally, di na ako maglalakad. Hindi na ako problema ng gasolina ko. Kasi, no? Doon talagang isipin mo daw pumunta sa isang lugar, nandun ka na. No? The redemption is near. Sa chapter na to, Jesus is describing the destruction of the temple and what will happen during the end times. No? At pinroceed niya, ni-remind niya ang kanyang mga disciples, ang mga apostles, no, that our response should be not heads down, but heads up. Do not be discouraged. And do not be afraid. Hello. No? Sa paglabas ng another GCQ, ECQ, at barbecue, do not be afraid. Okay? Lift your heads up. Okay? In other words, Jesus is telling us that when these things happen, look for God. The more that we need to look for God, the more that we need to go to church. The more that we need to read the scripture. The more that we need to listen to the preaching of the pastors. Maghanap tayo kung saan mapapalakas ang ating faith. Look for God. Because Jesus said, I am coming soon. Yes, Jesus is coming soon. And this is our hope. Kaya nga, pagka po may nagsasabi sa akin, namimiss nga daw nila si Pastor, katulad ng dumating si Pastora Becky, sabi niya, kumusta ka na, Jane? Sabi ko, Pastora, okay lang naman po. Okay ka lang ba? Yung mga anak mo, di kinukumusta ako. Okay lang, isa lang sinabi ko sa kanya, di bali, Pastora, magkikita naman kami ulit. This is our anticipation that we will see our Lord Jesus, amen? We'll see Him face to face, and not only that, we will see our relatives. Makikita natin sila ulit. Amen? That's why end times is not something to be afraid of. Dapat excited tayo dyan. Amen? Your fear should be replaced by anticipation because the salvation of God is drawing near. Yung pagliligtas ng Diyos sa atin, malapit na. And Jesus is encouraging us not to be afraid. Remember, He is on our side. And we are on His side. We are on Jesus' side. And Jesus wins. Say, Jesus wins. Jesus wins. And because Jesus wins, no, so you are. Don't be afraid. Amen? And kapag nakita na natin yung mga senyales, ibig sabihin, nalalapit na talaga. At isa to sa mga signs. Na? Isa to sa mga signs na malapit nang dumating ang pagbabalik ng ating Panginoon. And to this, understanding the present time, we need to understand what is happening. It is really need to happen. Mangyayari talaga yan. It is already predicted, prophesied in Revelation. Ano sabi sa Romans chapter 13, verse 11? No? The hour has already come to you to wake up. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. Itong nangyayari sa atin ngayon ay panggising. Ayan, yung mga natutulog dyan, sabihin mo, wake up! No, yung mga natutulog kayo talaga, natutulog kayo, nandito kayo sa church. Paano kayo makakarinig ng Word of God niyan? No, paano kayo ma-establish ang inyong faith? Hallelujah. And not only that, hindi lang yung pagtulog physical, di ba? Kasi matutulog yung maaga. At tayo, anong oras na tayo natulog, no? Dumating po kami dito kahapon, 11:30 yata. And anong oras na kami natulog? Then ulit, no? So mamaya natin ituloy ang ating mga pamamahinga. Amen. O masyado lang at rest and in peace. No, sarap talaga dito sa church. No, at rest ka. At peace na at peace. Amen. So, the hour has already come for you to wake up because our salvation is nearer now than when we first believed. Hallelujah. Kaya nga nakaka-excite.
And every time mo nag-uusap kami, sila Pauline, sila MJ, grabe, ang bilis ng panahon, linggo na naman. Pagkatapos, August 1 na ngayon. You see, August 1 na ngayon. Ay, hindi natin mapapansin, December na, Pasko na naman. And si Pastor Alan, 2 years na. Na ang bilis. Kaya sabi ni Pauline, ang bilis, no? Ang bilis po, no? Oo nga, ang bilis eh. Kaya sinasabi ko, Lord, mas bilisan mo pa nga. Kasi, na-excite na ako makita si Pastor Alan ulit eh. Ay, mga relatives. And of course, we are excited to see Jesus. Amen? Now, and number 2, you should be encouraging yourself and others. The very reason that you should not be afraid in the end times is we need to encourage ourselves and others. Okay. So, wag kang makikinig sa mga negative. Yun sa mga word of fear. Hello. You give yourself a favor. Encourage yourself. Yun din ang ni Paul kay Timothy. Sabi niya, strengthen your feeble knees and feeble arms. Yung mga nanghihina sa'yo, palakasin mo. At sinabi din sa Revelation, palakasin mo kung ano pang lakas na natitira sa'yo. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob. At kung meron ka pang apoy na malapit ng mamatay, huwag mong hayaang mamatayan. Pag-alabin mo ulit yan. Kaya nga kung mga nasa Zoom natin or nasa FB natin, no? Kung nanghihina, kung yung apoy mo andap-andap na, palakasin mo yan. Go to someone who will encourage you. Go to church. Ang church, hindi yan ang dapat hindi natin talaga inaalisan. This is our spiritual family. Dito tayo kumukuha ng apoy. Amen. The Holy Spirit is here. He is refiring us every time we hear the message of God. Basahin natin 1 Thessalonians chapter 4, 16, 18. For the Lord Himself will come down from heaven and with a loud command and the voice of the archangel and with the trumpet, call of God, and the dead of Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up, say caught up, together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will begin with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Si Paul po, dinescribe niya, no? Yung mangyayari, the rapture of the church. It will really happen. Nung sinabi ng Bible, ipanganganak ang Messiah, nangyari. Tama? At ngayon, sinabi, there will gonna be a rapture. There will gonna be an event of catching up the church. The church will gonna be caught up. Ito is something, yung event na something na iintayin natin na mangyayari. It will surely come. And isa sa sinabi ni Paul na, nung dinescribe niya to, ang pinakamahalagang sinabi niya, ay ang instruction niya sa church, encourage one another with this. Kaya nga yung mga nanghihina, nakilala natin, mga disciples natin, encourage natin because there is something to be anticipated. Meron tayong iniintay, huwag ka nang malungkot, huwag ka ma-discourage sa nangyayari sa iyo ngayon. Kasi meron tayong iniintay. At kasama ka sa rapture. Hello? No? Our hope is in Jesus' return. Amen. Our expectation is in Jesus' return. We need to look at the end times and the expectation of Christ's return. Yung alam niyo yun, di ba meron tayong mga kamag-anak, pumupunta sa abroad, Dubai, no, US, Canada. Nung pag pumupunta sila sa abroad, di ba we have the anticipation that they are returning. Hello? Alam natin na babalik sila. One day, yung mga mahal natin sa buhay, na yung mga OFW natin, we are expecting them to return. Same with our Lord Jesus Christ. He is returning. Nangako siya, sabi ng anghel, nung bumalik siya, sabi ng mga disciple, nakatinga lang ganon. Habang pinapanood nila si Jesus ay bumalik sa Ama. Sabi nung anghel, anong ginagawa niyo dyan? Ano pa yung tinatanaw niyo dyan? Balik na kayo sa sa city of Jerusalem.
Dahil yung nakita nyo na Savior na bumalik sa Ama, ay the same din kung paano siya babalik. Ang malinaw dito na sinabi ng Bible, babalik si Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya yun ang pinaantay natin, ang kanyang pagbabalik. And when Jesus comes back, every wrong thing will be made right. Yung mga mali ngayon, yung mga pighati natin ngayon, yung mga pangit ngayon, magiging maayos. Amen? And every broken thing will be made well. This is our hope. Kaya ngayon, ang mundo, this might be crazy, no, magulo, no? Hindi natin alam kung ano mga susunod na mga pangyayari, pero hindi yan palaging ganyan. May katapusan din yan. Sabihin mo, may katapusan din itong lahat ng nangyayaring ito. Dahil sa huli, si Lord pa rin talaga ang panalo. Amen? At nanalo na siya at the cross. Babalikan niya na lang ang manifestation ng kanyang victory. Yes, Jesus is coming. This is not something to be afraid of. This is something that we encourage ourselves and others. Amen? I-encourage natin yung mga magulang natin, pamilya natin, mga disciples. Amen? And number 3, the reason we should not be afraid of the end times, we have work to do. Kaya yung habang nangyayari to, no, hindi tayo church, hindi tayo yung believers o yung church na parang nasa sulok na lang, nasa bahay na lang natin na naghihintay tayo. Ano ba mangyayari? Anong susunod na parang natatakot tayo? No. No? The more that we work, the more that we plan how to save more people. Kaya ngayon, itong coming August 9, meron tayong sports pandemic. Intentionally, we will gonna win young people. We will win more souls. Hindi tayo pwedeng ikulong. Hindi tayo pwedeng pigilan ng pandemic na to na i-share at i-spread out ang gospel. There are a lot of people who will go to hell. Amen. Kaya nga hindi tayo dapat matakot. Sino dito natutuwa ka, no, na napunta ka sa church? Nakakilala ka sa Panginoon. At kung ang church ay titigil at matatakot, maraming kaluluwa, maraming young people, maraming pamilyang masisira. This gospel, sabi sa Matthew 24:14, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Kaya yung word of God na isi-share all throughout the world, through our social media, na nakakarating na sa ibang bansa, no, and not only, of course, yung Jagiya lang gumagawa ito, mas marami mga church ngayon talagang ine-invade na ang social media, ang YouTube, Facebook, and other medium, no, to share the gospel. Because it is already prophesied. Sinabi yan that the word of God, the kingdom of God will gonna be preached all throughout the world to all nations, and ang sabi? The end will come. Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Sino magsasabi, Lord, ang tagal naman. Ang tagal naman, Lord. Parang, kaya na minsan, minsan na nire-review ka nung isang pastora, sabi niya, parang makasarili yan. No? Kasi parang iniisip mo na, Lord, dumating ka na. Gusto ko na matapos yung paghihirap namin. Pero, pag-isipin natin, marami pa ang mapapahamak. No? Kaya nga, there are still work to do. Sama-sama tayo. May mga maaabot tayo ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na pwede nating sharean ng gospel. And there is something that we should always remember, the Great Commission. Say, Great Commission. It is our responsibility to preach the gospel and make disciples. Sa Matthew 28, sinabi yan.
It is our responsibility. To carry the vision is to carry God's presence. Kaya nga, when you are carrying the presence of God, you will be carrying the vision. Kasi kahit saan ka pumunta, makita mo, ang daming discouraged ngayon. Pero if you are carrying the presence of God, kahit ano pang naririnig mo sa kanila, lalo na yung mga in trouble, no, yung nalulumbay, ito yung best time that we could encourage them. At maipasok natin ang message of hope, the salvation of Jesus Christ. If you want to be afraid of something, kung meron lang isa lang ang katatakutan natin, isang bagay, yung allowable, yung pwede tayong matakot. Alam niyo kung ano yon? No? Yung takot para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Are you afraid for your relatives who does not know yet or does not yet accept Jesus Christ? Nakakatakot para sa kanila. Nakakatakot para sa mga mahal natin sa buhay. Na hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon, what will happen to them? You know, kung ngayon may trouble time na tayo at nag-rapture, maiiwan sila, there will gonna be great tribulation. Ang sabi ng Bible, ang description ng Bible, wala pang nakakaranas ng ganong klaseng paghihirap sa buong history ng mundo o pagkalikha ang mangyayari sa Great Tribulation. Kaya kung tayo, nahihirapan na tayo ngayon at may trouble na tayo ngayon, don't be discouraged. We need to encourage ourselves. We need to strengthen ourselves. Kasi time will come. Talagang mangyayari yung great tribulation. At lalo natin dapat pagsikapan na ma-share ang gospel. Dahil nakakatakot para sa mga maiiwan. At nakakatakot para sa mga mamamatay na wala si Kristo sa kanilang puso. Ang tanong, ang magulang mo ba ay tumanggap na kay Kristo? Tinanggap na ba nila sa kanilang puso si Jesus? Ang iyong mga kapatid, na malinaw ba sa kanila ang kaligtasan? This should compel us to want to share the love and hope of Jesus. Yung end times, ito yung dapat nagko-compel sa atin, yung nanggigigil tayo na i-share ang gospel. Hindi ito something na dapat katakutan natin ang end times. Ito ang magmo-motivate sa atin, mag-encourage sa atin na patuloy ipahayag ang salita ng Diyos at ibahagi ang kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi ito madali. Hindi ito madali, especially sa time natin na nanlalamig ang napakarami. Hindi ito madali, lalo na napakaraming kaagaw, no? Ang multimedia, social media, tama nga, ulitin ko na, mabalikan ko na, no? Netflix, no? Mga Netflix, yung mga ano dyan. Ayan, yan yung mga nakakapagpalamig ng pananampalataya Yung mga ML, okay? Yung mga games, nakakapagpalamig yan ng pananampalataya. Pero ganun pa man, hindi tayo susuko. Parang laban to no? Mas lalo kapag nasusugatan ka, mas lalo ka nang gigigil Yung may nakita kang young people, nagpapariwara, mas nanggigigil ka Diba? Hindi mo susukuan manggigigil ka talaga. Gusto mo halos ko, para sa akin, gusto ko nang ingod-ngod Mahalin mo si Lord. Diba? Parang ganun Hindi tayo susuko, hindi tayo titigil sa Great Commission. Amen? No? Let us be committed to the cause of Jesus Christ. Kahit na yung alam natin, no, na kung anong nangyayari ngayon, at ngayon nga maraming restrictions ulit. Sa bagay, sabi ko, may mga restrictions, ang dami nga tumatambay sa labas. No? Ang church pa ang pipigilan. Sa gathering. Mas kailangan ngayon ng tao, ang church. Mas kailangan natin ang scripture. Saan pa tayo kukuha ng lakas? Aber? Di sa salita ng Diyos. Pumunta ka sa TV, pumunta ka sa social media, mapapanood mo mga nakakatakot, nakaka-discourage. That's why, malaki ang role natin as believers, as a church.
Let us be godly examples in our homes, communities, and place of work. Yung pamumuhay natin, and even our boldness and courage. This is the time na mas tayo yung maging example ng boldness and courage. Hindi tayo matatakot. Amen? No? The very fact na alam natin, no, na andyan na yung signs ng end times, ito yung magmo-motivate sa atin para gumawa at para mag-invite pa. Amen? No, sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Let nothing move you. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya, yung mga cell leaders natin, yung mga school of leaders natin, stand firm. Let nothing move you. Mag-open ka pa ng cell group. Amen? No? Give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam nyo, sabi, God is not unfaithful or unjust to forget all that we have done for His kingdom. Hindi kailanman makakalimutan ng Diyos ang lahat ng ginawa mong paglilingkod para sa Kanya. So ito yung mga salita na dapat nag-encourage sa atin. And one of the awesome things about is when Jesus returned is that we will gonna see Him. The one who loved us so much that He suffered. Alam mo, imagine mo, makikita na natin si Lord ng mukhaan. Yung namatay para sa atin. Tama? Yun ka nga lang tayo nag-worship dito at nararanasan natin nung isang prayer meeting po natin, corporate prayer, naka-experience kami talaga, no? Jesus is real. Yes, Jesus is real while we are praying. No? At bumaba yung Santong Espiritu. At ramdam na ramdam ng buong kapulungan ang presensya ng ating Panginoong Yesus. You know, kaya ako iyak lang ako na iyak. I felt the comfort of Jesus. Di lalo na pag nakita na natin siya ng mukhaan. Amen? Are you excited? Don't be afraid of His coming. Long for it. It will be an awesome day. Mas ano pa yan, mas exciting na event kaysa sa mga debut, kasal, di ba? Tatawa ka. May marapit na mag-debut, di ba? Parang inaantis, yes, masaya to, may debut, may kasal. Pero more than that. And number 5, last. You are closer to your eternal home. Hallelujah. You are closer to your eternal home. Wow! No? Alam nyo kahapon, kailan mo yung kahapon, kasi halos everyday lumalabas kami. Pagka uuwi na po ako ng bahay, kagabi, medyo gabi na nga, 11:30, pagka nakita ko na po yung kwarto namin, kahit maliit, kahit minsan makalat, pero ang sasabi ko, ay, wala nang ibang sasarap pa kapag nandito ka sa iyong bahay at sa iyong kwarto. Kaya itong ating yung mindset natin, hindi ka para dito. Hindi ito ang temporary residence mo. Hindi ito yung temporary home mo. This is just, this is not your permanent home. This is just temporary. You're looking for, makabalik na, kaya nga yung mga OFW natin. Yung iba, no, sino ba yun? Si Pastora Dang. No, mabanggit ko si Pastora Dang. Hi, Pastora Dang. Nung siya ay pumunta ng ibang bansa, nagpunta siya ng Saudi, sabi niya, alam mo ba, pagtapak ko ng airport, hinalikan ko ang lupa. Hinalikan ko ang lupa ng Pilipinas. Sabi niya, finally, I am home. Tayo po, no? We are looking forward for our eternal home. And our eternal home is heaven. It is with Jesus. Anong sabi sa Revelation 22:15? Basahin po natin. The angel showed me the river of the water of life. Ito basahin na, napakaganda nito. Na dinedescribe yung ating eternal and permanent home. Itong permanenteng home natin.
The angel showed me the river of the water of life. Yes, yung river doon, yung walang kalat, hindi puro lumot, no, hindi puro plastic. River of life, as clear as crystal. Oh, excited na ba? No? Sabi dyan, flowing from the throne of God and the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life. May tree of life, bearing 12 crops of fruit. Okay, may tree of life. May 12 iba't iba. Nakita na ba kayo ng puno na iba't iba ang bunga? No, may orange, may apple, may mangga, sa isang puno lang. No? Ang tawag doon, anong tawag sa puno na yon? Fruit salad. Fruit salad tree. Yan, no, diba? Hallelujah. Ay, natawa kayo! Yes! Ay, nako, ang hirap magpatawa, no? Pag hindi mo talaga gift, eh. Okay, anyway, excited ba kayo sa fruit salad tree? Diba? Imagine mo, no? The tree of life bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. You see? No, hindi na tayo matatakot yung magkakasakit. Wala na, andun na talaga, andun na yung source of healing. No longer will there be any curse. Wow! The throne of God and the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads. There will be no more night. You see, wala nang gabi. Imagine mo, kaya nga, di ba, pag tayo gabi na, anong gabi na naman? No? Ayaw pa, wala nang tulog doon. Wala nang kape. Kasi kailangan magkape para magising, di ba? Doon wala nang kape, kaya bumili na kayo ng legasiya hanggang nandito pa. Okay ba? No? Kasi pagdating sa langit, wala nang legasiya. Okay, kasi wala nang gabi. Wala nang aantukin. Okay na ba yun? Ayan. Pinromote ko, bili kayo legasiya. Okay? And they will reign forever and ever. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. And kulang pa tong description na to. Kaya nga, doon tayo ma-excite. No? Doon sa nag-aabang sa ating city of God. On that day, you and I will no longer be victims. Wow. We will no longer be victims to the curse of sin, which will be gone forever. And we will going to enjoy God's presence forever and ever. And this is the ultimate hope and this destination of your faith in Christ. Hallelujah. Are you excited? Young people. No? At saka doon, popogi ka. Oo. Kaya nga si Pastor Alan doon may abs. May abs na siya. Hindi na siya yung yung nakita natin mataba, na malaki tiyan. Pagdating doon, meron siyang 12 packs. Digital kasi. No? Kaya 12 packs ang ni Pastor Alan doon. Amen? At nasa si Pastor Beloy. Ano na yon, yung ilong niya doon, talagang perfect. Perfect na. Amen? So, ano ba yung pagmamahalin natin dito sa mundong to? Mas nakaka-excite yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Yung tahanan natin naghihintay sa atin. So, we need to rejoice while we are in the end hour. Kung na masabing end time, we are in the end hour. Because the salvation of God is at hand. Amen? Kaya sabi ni Paul, I have fought the good fight of faith. Come on, let us fight the good fight of faith. Amen? This is the good fight of faith. Laban lang. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Alam mo, wag tayong maging duwag. Ang mga duwag hindi nananalo. Harapin natin yan. Laban talaga to. I have fight the good fight of faith. Let us finish the race. Let us keep the faith. Amen? Sabi, now there is in store for me the crown of righteousness. You see? Hindi lang magandang lugar na naghihintay sa atin, may crown of righteousness. May reward. Because our God will be our righteous judge. He will award to me on that day the only to me, but also, not only to me, but also who have longed for His appearing. Para sa ating lahat yan. Amen? And sabi sa Matthew 10:28, ito gusto kong iwanan sa inyo.
Matthew 10:28. Sabi ng ating Panginoong Yesus, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul, body, in hell. Huwag tayong matakot dun sa mga pumapatay ng katawan. Maraming balita, no? Na kapag nagpa-vaccine ka, 2 years ka na lang daw. Sino magsasabi? Pasalamat ka, umabot ka 2 years. Di ba? Eh, yung iba, hindi nila alam. Bukas na pala sila. Kaya kapag nagpa-vaccine ka, umabot ka ng 2 years, praise the Lord. Kaya yung 2 years na yun, gawin mo na lahat ng pwede mong gawin para sa kingdom of God. Pero ang sabi ng Bible, no? Sa Mark, kapag nakainom ka ng lason, natuka ka ng ahas, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Kaya kahit nagpabaksin ka, walang epekto yan sa katawan mo, sa pangalan ni Jesus. Walang magsasabi na hanggang 2 years ka lang. Si Lord lang ang makakapagsabi kung hanggang kailan ang buhay mo. At kung gagamitin ka pa ni Lord, at gusto niya 5 years ka pa, 10 years, mag-isang taon ka pa. Pag gusto ng Panginoon, walang magsasabi kung hanggang kailan ka lang. Amen? Kaya nga, in the name of Jesus, there is power to heal our body. Amen. And sabi sa 1 John 4:4, you belong to Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, you belong to Jesus. And those who belong to Jesus, sabi, you have already won the victory over those people. We have won the victory over the people who make us afraid, who are keeping us afraid. Greater is He that is in us than he that is in the world. Hallelujah. And sabi sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. So be at peace. No, kaya yung mga anak ng Diyos, sarap tulog ngayon. Kahit anong pang kaguluhan, tama? Na be at perfect peace. Sa Panginoon, may kapayapaan tayo. Sabi, in this world, you have tribulation, and trials, and distress, and frustration. You see, we are in this world. Kaya nga, ano pang natin dito sa mundong to, full of tribulation. But be of good cheer. Take courage, be confident, be certain, undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you, and have conquered it for you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino nagsalita niyan? Ang ating Panginoong Yesus. And last, sabi sa Romans 14:7-8, we do not live for ourselves only. Mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay hindi lang para sa sarili natin. Kaya ka nabubuhay pa, ay dahil nabubuhay ka para sa iba. We do not live only for ourselves. If we do not die for ourselves only. If we live, it is for the Lord that we live. And if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die, we belong to the Lord. Every one of us then will have to give you an account to God. Amen? Simula po nang nag-pandemic, nung nagbaba po ng lockdown, hindi po tumigil ang church na lumabas para mag-abot ng mga kaluluwa. Amen. Praise God. Hanggang ngayon, buhay pa naman tayo. Amen? No? Di ba? Nagpunta tayo ng Tanay, nakapunta tayo ng mga malalayong lugar. Binless natin ang mga frontliners. Nag-reach out tayo ng mga nangangailangan. Pinag-pray natin sila. Nag-share tayo ng gospel. Until today, buhay pa tayo. Kasi gusto ni Lord, buhayin ka pa. Buhayin pa tayo. Pero pag gusto na ni Lord na kunin tayo, then, hanggang doon na lang eh. Praise the Lord.
Basta yung mga maiiwan, tuloy nyo lang. Diba? Tuloy lang natin. Kasi, we live not for ourselves, but for the Lord. And if we die also for the Lord. Amen. Let us all stand up. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Bago pa mangyari ang lahat ng mga bagay na nararanasan po namin ngayon, nagpauna ka na ng iyong mga salita. Hallelujah. Kaya ikaw, binigyan ka ng buhay ngayon ng Diyos. Tandaan mo, whether you are vaccinated or not vaccinated, it doesn't matter. Ang importante, si Kristo na nasa'yo, kapangyarihan ni Kristo na nasa'yo, at yung buhay na meron ka, gagamitin mo para mag-encourage ng iba, para magligtas ng iba. Amen? Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating kamay at magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, Your word is like a two-edged sword. It penetrates the division of our souls and spirit. Lord, kung meron man sa amin ngayon ang natatakot, nadidismay, nadidiscourage, I pray, God, Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, tongue of fire, place your fire on each head of us. Make us bold. Make us courageous. Wala na kaming dapat katakutan, Panginoon. Buhay man o kamatayan, we belong to you, Lord. At sinabi mo, hindi kami dapat matakot sa mga pumapatay ng katawan. Kundi, hindi nila kayang i-touch ang aming kaluluwa. Matakot kami dun sa pumapatay ng kaluluwa. Hindi pwede kaming tumigil papunta sa church kasi yun ang papatay ng aming kaluluwa. Hindi kami pwedeng tumigil sa pagbabasa ng Bible kasi yun ang papatay sa aming kaluluwa. We are not afraid that kills the body. Lord, as a church, as believers, one in you, magpapatuloy po kami ng walang takot. Amen? Holy Spirit, touch each and every one this morning. All the fears that we have, we lay them, we put them under our feet. Wala kaming dapat ikatakot. Pinanghawakan namin ang iyong salita. Lord, nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang lakas, nasa iyo ang hininga. Sa aming paglabas at pagpasok ng aming mga tahanan, labas at pagpasok ng aming opisina o lahat ng aming gagawin, ang presensya mo, ang banal mong dugo ang mag-iingat po sa amin. Maraming salamat po. Be of good courage, the Lord said. Lakasan mo ang loob mo. Magpakatapang ka. Dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen? Kasama mo ang Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Continue to bless Jagia Church and the body of Christ. Lord, mas lalo po kaming magmamasipag. We will gonna advance your kingdom here on earth because we believe you are coming so soon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Good morning to everyone. Before tayo kumuha ng mga natin, mag-take muna tayo ng communion. Let us all stand. Amen. Hallelujah. God is coming very soon. Sabi nga ni Pastor Sara, hindi na
hindi na year, but oras na ang pagdating ng ating Panginoon. Okay, this morning, tatawagan ko yung mga primary, yung may dala ng mga ating communion. This morning, we will remembering what Jesus has done on the cross. Amen. That is very powerful, and God wants to everyone na lagi nating alalahanin yung kanyang ginawa. Amen. Tayo po ay manalangin. Father God, thank you so much for this day na ibinigay mo sa amin, Panginoon. You make us, binubuhay mo pa kami, Panginoon, to do your will, to extend or to expand your kingdom, Panginoon. Lord, use us mightily, gamitin mo ang aming mga buhay to win more souls, O God, sa inyong harapan. And wala na kaming panahon nagpatumpik-tumpik, O Diyos, dahil malapit ka nang bumalik, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagtanggap, Panginoon, ng tinapay at ng saro, Panginoon. Marami pong salamat, at ito ay magtataglay ng kagalingan at kalakasan sa aming lupang katawan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige po, pwede po tayong kumuha. Sige po, taas natin yung tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." Nalangin po tayo. Panginoon, salamat sa tinapay na ito, Panginoon, na aming tatanggapin, nagsimbolo ng iyong katawan, na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Dumanas ng sakit at hirap, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kagalingan sa lahat ng aming karamdaman, O Diyos. Salamat dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong pagtitiis, Panginoon, dinasak mo ang lahat ng hirap, Panginoon, para kami ay lumasak ng kaginhawaan. Hayaan mo sa umagang ito, ay alalahanin namin muli, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa cross. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy mong pinadarama at ibinubuhos sa amin. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin yung saro. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this, remember me, as often as you drink it." Once again, Father God, thank you sa sarong ito na nagsisimbolo, Panginoon, ng iyong dugo na umagos, Panginoon, doon sa cross ng Kalbaryo. Tumulo upang ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan ay patuloy na maging malinis, Panginoon, at maging blameless kami sa inyong harapan. Ang sarong ito, Panginoon, nagsisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, ay ang buhay, O Diyos. Salamat sa iyong sakripisyo, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, si Jesus, upang kami, Panginoon, ay maligtas. Salamat minsan pa. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin namin. Buksan po natin ang ating mga labi. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming buhay at lakas, ang aming mga ibinibigay sa inyo ay kulang upang ikaw ay pasalamatan, Panginoon. Subalit, ang aming buhay na ito, Panginoon, patuloy po namin inaalay at ibinibigay sa inyo, Panginoon, bilang handog na buhay sa inyong harapan, Panginoon, at kalugod-lugod.
Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.